Sa bayan ng San Isidro, may isang bundok na kilala sa tawag na Bundok ng Mga Kahiya. Maraming kwento ang kumakalat tungkol dito, mga nawawalang tao, mga aninong naglalakad sa madilim na gubat, at mga misteryosong tunog na umaabot sa tenga ng mga lokal. Isang gabi, nagdesisyon ang grupo ng mga kabataan na tuklasin ang bundok. Kasama sina Marco, Liza at Jojo, nagdala sila ng flashlight at mga kagamitan para sa kanilang paglalakbay. Habang umaakyat, napansin nila ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang ibon ang umaawit at ang hangin ay tila natatakot. Nang makarating sila sa isa sa mga liblib na lugar, nakakita sila ng isang lumang bahay na natatakpan ng mga damo at lumot. Tara, silipin natin, saad ni Lisa. Pumasok sila sa bahay at nakita ang mga lumang larawan sa dingding. Isang pamilya ang nakasulat sa likod ng isang larawan. Ang mga ito ay tila mga tao na naging bahagi ng misteryo ng bundok. Habang tinitingnan nila ang mga ito, biglang may narinig silang tunog mula sa itaas, para bang may naglalakad. Sa takot, nagdesisyon ng grupo na umakyat sa ikalawang palapag. Doon, nakita nila ang isang lumang silid na puno ng mga alahas at mga laruan. Pero ang pinaka nakakabigla ay ang isang malaking salamin na may kakaibang kinang. Teka, anong meron dito? Tanong ni Marco. Nang lumapit sila sa salamin, ang kanilang mga refleksyon ay hindi sila katulad. Ang mga ito ay may masamang ngiti at mga mata na puno ng galit. Agad silang umatras, ngunit nahulog si Jojo sa sahig at habang tumatayo siya, may narinig silang isang boses. Bakit kayo nandito? Boses na parang nagmumula sa salamin. Natakot sila at tumakbo pababa. Nang makababa sila, may nakita silang mga sulat na nakasabit sa dingding. Ang mga ito ay tungkol sa mga nawawalang tao sa bundok. Isang kwento ang humatak sa kanilang atensyon. Huwag pumasok sa salamin, kung hindi, magiging bahagi ka ng kwento. Napagtanto nila na ang mga refleksyon sa salamin ay maaaring mga nawawalang kaluluwa. Bago sila makaalis, biglang bumagsak ang pinto at nagdilim ang buong bahay. Sa gitna ng dilim, narinig nila ang mga ungol at pag-iyak. Sino ang nandyan? Tanong ni Liza habang nanginginig ang boses. Ngunit wala silang nakitang tao. Sa halip, mga aninong may kalungkutan ang lumitaw sa kanilang paligid. Nakatingin sa kanila na tila may sinasabi. Nag-iimbita sila sa atin, bulong ni Marco. Agad silang tumakbo palabas, ngunit sa labas, ang bundok ay tila nagbago. Ang mga puno ay lumalapit sa kanila, parang may nag-aantay sa kanilang mga hakbang. Matapos ang matinding takbuhan, nakarating sila sa isang malawak na lugar. Dito, may isang bilog na bato na may kakaibang sigla. Ibalik natin ang mga bagay na kinuha natin mula sa bahay, sabi ni Liza. Mabilis nilang ibinalik ang mga alahas at laruan na kanilang kinuha. Dahil dito, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang mga anino ay naglaho at ang katahimikan ay bumalik. Nang makabalik sila sa bayan, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Ngunit sa kanilang isipan, nandoon pa rin ang mga refleksyon at ang misteryo ng bundok ng mga kahiya. Sa huli, naiwan silang may tanong. Ano ang nangyari sa mga nawawalang tao? At baka hindi na sila muling makabalik. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel na Kwentong Kababalaghan. Hanggang sa susunod na kwento mga kaibigan.